So that was the topic yesterday kahapon na wag nang hindi kailangan ng sumunod sa mga scholar na bulag. Wag na kayo bulag na sunod tapos walang research. Always make research. Kahit sa Biblia may sinabi doon ng Diyos na seek the truth and truth will set you free. Hanap ka ng katotohanan at ang katotohanan na bibigay sa iyo ng tunay na kalayaan. Okay? So, kahit sa may hadis yun na sabi na Prophet Muhammad SAW, may dumating na panahon, marami nang yung pinakamasamang tao na yung mga scholar. Yung mga scholar. Halimbawa, yung scholar, ano yung mga scholar? Yung mga, kahit Muslim scholar, kahit Christian scholar, kahit anong scholar, yung mga scholar sa Muslim, yung mga mufti, yung mga ulama, yan ang sabi na Prophet Muhammad SAW, yan na maging pinakamasamang tao sa baba ng langit. Meron sila ng basa ng Quran, hindi abot dito hanggang sa marami napanan na yun na may basa ng Quran, hindi pasok dito. Hanggang sa dito lang. Hindi metaphorical, hindi natindihan. At meron sila ng Islam, pangalan lang. Meron ng Quran, words lang. At meron ng masajid, malalaki, but meron mga hindi tama yung mga ginawa dun na at may marami turo na mali. At sabi ni Prophet Muhammad SAW na yung panahon na yon na pinakamasamang tao sa baba ng langit yung mga scholar, ulama scholar. Scholar ginawa ng ayan din yung minsan din yung mga scholar din turo ng mga masama, turo ng mga wireless, turo ng mga sectarian, away-away na iba-ibang sekta, yan ang turo ng mga scholar. So, kailangan tayo na mag-research tayo, sarili research. Magbasa tayo ng Quran at hanap tayo na yung tunay na hadis. Yung marami na mga hadis na fabricated, ginawa ng mga tao. Yan ang pinaka-problem na sa mga Muslim. Bakit yung Muslim ang divide? Bakit yung divide yung mga Muslim? Dahil sa marami ng hadis ng fake, fabricated, gawa ng tao. Katulad sa Biblia, ano nangyari? Marami magdagdag bawas doon, marami mga mali doon. So, mabuti yung Quran, yung libro natin na huli, na Quran, walang corruption doon, walang dagdag bawas doon. So, sumud tayo sa Quran. At hanap tayo na yung mga hadis ni Prophet Muhammad SAW, hindi kontra sa Quran. Ano yung kontra sa Quran? Hindi na sinabi ni Prophet Muhammad SAW. Dahil sabi ni Prophet Muhammad SAW na kung sinabi sa iyo na isang bagay, at ito yung kontra sa Quran, hindi ako sinabi yan ito. Sa gawa ng tao sa pangalan ni Prophet Muhammad na yung kontra sa Quran. So marami mga hadis yan. Kontra sa Quran, hindi kailangan ng sunod. Marami na masyado. Kailangan mag-compilation ng tamang hadis. Okay, so marami iba-ibang practice. Halimbawa, nasa hadis yan ng isang oras yung after salatul fard, malaking oras yun na magdua. Dua is pinaka-dakila ng samba kay Diyos na panalangin kay Diyos. Pinakamalaking ibada yun na magdua sa Panginoon Allah. Dahil si Prophet Muhammad SAW sa dua mukul ibadat. Kaya sa Quran, yung Suratul Fatiha, umpisa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang kami samba namin at ikaw lamang kami ng panalangin, tulong, hingi ng tulong. Meron yung mga ibang isang sekta lagi magdua. Isang sekta dua individual. Isang sekta dua combine, lahat kasama magdua after salatul fard. Fajr, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Pero isang sekta, sabi bawal magdua sa after salatul fard. Subhanallah. Bakit bawal dua? Bakit bawal panalangin? Kung may dasal ka, mabuti ka magdua, magpanalangin kay Diyos. Saan galing ba ito na yung turo nila na ganito? Na bawal magdua, subhanallah. Sabihin mo, bawal ng alak, bawal ng sugal, bawal na gawa ng masama. Bakit bawal dua? Anong klase na ito turo na tao na bawal dua? Subhanallah, masama ito ng sabihin na isang tao na bawal dua, ito oras bawal dua. Subhanallah, bakit bawal ang dua? Pwede magdua kahit 24 hours a day. Umaga, lakad, gabi, pwede. Walang limitation ng zikar, walang limitation ng dua. Dahil sabi ng Allah sa Quran, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Allah sabi na Allah, yung mga tao na yun, nang lagi sila naaalala kay Diyos, kalala kay Allah, kahit tayo sila, kahit upo sila, kahit higa sila sa gilid, maalala sila kay Allah. Zikar ng Allah. So isang zikar ng Allah yung dua. Bakit na dua na maging haram? Subhanallahil azim, astaghfirullahil azim. Ito parang kufr na yun na sabi na bawal ito magdua na yun. Subhanallah, hindi tama yung ng aral na ganito. Huwag na hindi ko alam saan hadis kami nila. So iba-iba hadis. Iba-iba hadis. Ito hadis nila, ito hadis nila. Tapos away-awa nila sa hadis. Dapat mag-unite tayo na lahat ng Muslim sa Quran. At sumunod tayo sa hadis, ano yung hindi kontra sa Quran. So kontra sa Quran, tanggalit. Maging united tayo lahat. So yan na problem, dapat maglagi tayo na research. Kahit yung mga Christian, magkayo na research. Sabi ng pare, 3 Diyos, Ama, Anak, Espiritu. Hindi sa Biblia yon. Sabi ng pare, si Jesus ay Diyos. Hindi sa Biblia sinabi ni Jesus na akong Diyos. Hindi galing sa mouth ni sa dila ni Jesus. Sa buong Biblia, challenge, wala na sinabi ni Jesus, Diyos ako. Sambay ninyo ako, wala na sinabi. Yung iba, try to na ganun. No. Kailangan sabihin na Jesus Christ, akong Diyos. Kahit saan sa Biblia, hindi sinabi ni Jesus, akong Diyos. Wala sinabi doon. Kaya yung meron may mga ibang religion na yun, na bagong religion, katulad sa Iglesia ni Cristo, nahanap nila sa nila sa Biblia, wala nakita doon na si Jesus sabi na akong Diyos. So kaya, paniniwala na may ibang sekta ng Kristiyano, isa lang Diyos. So mag-research kayo sa Biblia, makita ninyo doon isa lang Diyos, walang katulad, walang anak. Kaya si Jesus Christ, kahit sa buong Biblia, hindi sinabi niya, ako anak ni Diyos. Galing sa dila ni Jesus Christ, wala. Sabi na ibang tao, si Jesus, Diyos, Jesus anak ni Diyos. But galing sa dila ni Jesus, ito dalawang bagay, wala doon. Kahit yung 3 bagay, ako Diyos, hindi galing sa dila ni Jesus. Ako anak ni Diyos, hindi galing sa dila ni Jesus Christ. At sambay ninyo ako, hindi galing sa dila ni Jesus Christ. Lagi siya ng samba kay Diyos at panalangin kay Diyos. Siya hawak ng kaharian, siya yung lahat ng power sa Kanya. So, may Allah guide us.